Totoong istorya ng mga totoong tao. Malaking na yan nakatulong sa akin yung kay Sir Bal. Blood sugar ko ay 120 na lang. Dati, 200. Ang paa ko, ang kamay ko, hindi na namamanhid. Nabigyan ng totoong lunas sa iba't ibang uri ng karamdaman. Naging part na siya ng lifestyle ko. Nanirecommend ako sa mga friend ko rin na may mga sakit. King Serbal, ay matindi yan. Totoong lunas na nagbibigay pag-asa. Ako si Erasto Santos, 54 years old. Nagkaroon ako ng sakit na skin asthma noong taon na mga 2008 o 2009 na nagsuffer ako ng, ininda ko yun ng nasa 5 to 6 years yung aking skin asthma na yon. Bali yung aking skin asthma na yun, nakuha ko, sabi ng doktor nung ako ay magpa-check up, nakuha ko sa pagkain. Sa pagkain at saka doon sa yung sa usok ng sasakyan at saka ng sa sigarilyo. Eh hindi naman ako naninigarilyo, wala naman akong bisyo, no. Sabi ng doktor nga, yun, niresitahan ako ng gamot, 1 week o ilang araw lalabas ulit yung aking skin asthma. Ang skin asthma ay isang genetic skin problem. Ang ibig sabihin nito, namamana siya. So kunyari, ang both parents ay may asthma, whether it is skin or pulmonary asthma, pwede rin magkaroon yung anak nila. O kung isang parent ay merong ganun, pwede rin magkaroon yung ilan sa anak nila. Well, there are 3 types of skin asthma. Meron tayong infantile, childhood, at saka adult type. Yung sa adult type naman ng atopic dermatitis, usually dumarating ito mga 30 years old and above. Dito naman, stress ang primary factor. So yun nga, puyat, pagod, galit, asar, inis, worry, yan ang mga primary factor pagdating sa adult type. Sa bata, food, no? Diet. Pero sa adult, yung allergens around the person and then the stress. It can be aggravated also by smoking, alcohol, at saka yung mga caffeine na aggravate yung itch. Ang mailalarawan ko yung bungang araw na sobrang kate. Mas maano pa sa bungang araw na pulang-pula yung aking buong katawan. Mula dyan sa mukha ko, likod dyan, yung braso ko rin hanggang sa binti, sa paa. Ito, ganito ko. Nagpapantal-pantal siya na minsan malaki, tapos yung pino. May malalaki, may pino, na sobrang kate na mapula. Pahirap kasi pag sa trabaho, pagka sinumpong yung iyong skin asthma, napakakate. Ayaw mo halos pawisan kasi makatinga. Yun ang ng skin asthma sa akin, yun ang epekto ng skin asthma. Yun ang iniiwasan ko, yung pawisan. Pero yung sa trabaho, hindi ka maaari namang hindi papawisan, ay talagang makate. Hindi ko may describe kung gaano kakate, talagang makate pag namantal pati talaga. Makate siya sa buong katawan. Ngayon, nawala yung akin skin asthma na yon, pumalit naman yung sa lungs. Naging hika na siya, sabi ng doktor. Pero hindi naman, alos malimit ako doong sumpungin din. Nakukumpain pa nga ako sa ospital ng 3 araw. Pagka ako sinumpong ng aking lungs, yung hika, nag-iisip ako, ano na ba ito? Anong gamot ang iinimin ko para mawala ito? Konsultan naman sa doktor, gano'n naman, gamot na naman. Mahirap huminga. Lalo na pagka nakaamoy ako ng usok. Nakaamoy ako ng mga naninigarilyo, ganyan, nakaano ako ng singhot ng alikabok. Hirap akong huminga. Kaya kailangan ko pa noon na mag-nebulizer. Nawawalan na ako ng pagkasa minsan. Ano ba sabi ko, permanente na yata sa katawan ko itong aking hika. Nawala nga yung skin asthma, bumalik naman yung hika, yung lungs. There is such thing as atopic march in atopic dermatitis, no? Pag sinabi mo atopic march, ito yung mga parents na hindi nila madisiplin yung kanilang anak, kaya parating ginagawa yung hindi tama, no? Like for example, eating yung mga food triggers. Kasi may mga ibang parents na pag binabawalan nila yung anak, iiyakan lang ng anak, bumibigay na. So, pag sinabing bawal ng chocolate, miyami ako iyak na yung anak, bibigyan na ng chocolate. So, yun, yung kapag hindi mo napigilan na laging may trigger, bata pa lang yung pasyente, magmamarch yung kanilang atopic dermatitis sa skin to the allergic rhinitis, allergic conjunctivitis, and eventually pulmonary asthma. So, nagmamarch siya from the skin to the nose, to the eyes, to the lungs. Ayun, kaya magiging grabe sila pag matatanda na sila.
Well, definitely there is a prevention. Kung a-avoid mo yung trigger, so you prevent the disease from flaring up. At saka if you maintain, kasi ang primary problem sa skin asthma, dryness ng skin. Meron silang epidermal barrier problem eh. Ibig sabihin yung epidermis sila hindi maganda. Abnormal sila, no? Yung tubig sa katawan nila, they can easily evaporate, kaya nga nagda-dry. So what you can do is that if the asthmatic patients will take a bath, kailangan i-follow up mo kagad ito ng mga lotion, emollient, no? Para matrap yung water na nasipsip ng balat nila during bath time at magstay longer doon. Tapos they should also increase their oral fluids. Ito namang aking isang naging sakit sa katawan dahil siguro sa trabaho, nagkaroon ako ng luslos. Nagkaroon ako ng luslos na hindi naman siya hanggang sa ako'y nagpa-opera. Naoperahan ako. Bali kasi ako ng kaluskos, yung pagbubuhat ko ng mabibigat. Kasi ang trabaho ko nga nasa construction, pagbubuhat ng simento. Bali halos sinlaki ng yung bariyang 10 piso. Ganon ang bukol pa niya. Kaya hindi ko na hinintay pang lumaki. Kaya in-schedule ako ng doktor na maoperahan. Delikado siya pagka hindi naagapan kasi lalaki na lalaki. Ang magiging epekto nun, hindi ako makakapaghanap buhay, hindi ako makakapagtrabaho ng maayos. So ang hernia ay isang karamdaman kung saan nagkakaroon ng weakness sa supporting tissue ng ating katawan. No? Ang tawag dito ay fascia. So itong fascia na to actually ay bumabalot sa mga muscles at internal organs dito sa abdomen, kasama na rin dito sa thigh area or groin area. No? So kapag nanghina itong fascial layer na tinatawag, pwede lumusot ang mga organs doon sa layer na yun. So tulad ng bituka, part ng bituka and other organs. So yun po yung tinatawag natin na hernia. So ang basic cause ng hernia actually is a combination ng muscle weakness tsaka increased pressure or kapag nagsistrain. So yung mga activities tulad ng heavy lifting palagi and then kung palagi nagsistrain, kunyari ubo ng ubo. Kung ikaw ay pregnant, at risk ka rin to have hernia. Kung ikaw ay smoker, dahil ang cigarette smoking nakakapanghina ito ng muscle layers, pwede rin ito mag-cause ng hernia. And lastly, kung meron kang family history of hernia, na-increase din yung risk mo to develop hernia. Kadalasan naman po, hindi naman life-threatening ang hernia, pero para po maiwasan yung mga complications like strangulation and gangrene, ay pinapa-repair po ito surgically. Nagiging sa isip ko, halos ayaw ko nang kumilos, ayaw ko makapagtrabaho kasi baka lumala yung aking sakit. Ay sabi ko, naiisip ko na lang, paano kaya yung aking mga anak pagka ako'y tumigil ang pagtatrabaho. May nakapagsabi sa amin, yung King Herbal nga, na subukan mo nga na minom ng King Herbal. Baka sakali, wala namang masama, walang mawawala. Kung susubukan mo, minom. Bali yung 3 times a day ko iniinom, minsan 4. Oo, nakap. 3 to 4 cup. Isang bote, nakais 2 bote, nagkaroon ng magandang resulta sa akin. Kumbaga, sabi nga din sa katawan, batol. Yung kumbaga hiyang ako doon sa King Herbal. Kaya yun ay tinuloy-tuloy ko hanggang sa mawala yung aking skin asthma na yun at saka yung aking hika. Isa yun sa nakatulong o makabuti yung aking karamdaman sa aking luslos na yun. Kasi madali rin na akong nakarecover nung ako patuloy ang pag-inom ng King Herbal. Nakapagtrabaho na din ako na ang sabi ng akin ng doktor, 3 to 6 months bago ako magtrabaho. Pero hindi, wala pa 1 buwan nakapagtrabaho na rin ako. Ay talagang hindi may pauliwanag, wala sapat na salita para yung pagpapasalamat ko doon sa King Herbal at doon sa nakaimbento, sa nakatuklas at saka yung sa Puong May Kapal. Ay the best yung King Herbal kasi malaking bagay, walang masamang side effect, magandang effect, hindi bad effect ang naramdaman ko doon sa King Herbal. Hanggang ngayon, yun ang patuloy na iniinom ng aming pamilya, King Herbal.
Ang buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban sa rehirera po. Tandaan, King Herbal, biyaya ng kalikasan.